Welcome again guys. Welcome sa ating Buhay Arlan 2025 edition, January 26. Guys, kung napapanood nyo to, na-replay na to kumbaga. Or ginawa na namin to. So anyways, kamusta? Kamusta kayo pare? Kamusta ang Buhay Arlan, Jay? Trabaho lagi. Yun Parang lang. parang parang ma, parang eto, trabaho lang. parang nanghihina ka. Puro trabaho, bahay, tulog, kain. Trabaho. Ganun lang yung Ah. routine ng buhay. Parang 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 yung boss ang dating mo, Jay, para kang ano eh. Hindi ko alam kung saan ka galing. Ah. Hindi ka masaya. Hindi, masaya ako. Masaya ako ngayon ko, Jerome. Masaya. Alam mo bakit? Yun. May Hindi guest ko tayo alam. dito na ano, na May guest malupit. tayo. Oo. Isang, Malupit. Gaano kalupit yung guest natin? Sabihin mo nga. isang, sabihin ko na, swine farmer siya dito sa island. Swine farmer. Okay. Isang Tapos, bagong swine farmer dito. Tapos, yun. Isa bago. rin siyang vlogger. Ah, Isa rin vlogger. siya Hindi lang siya swine farmer, vlogger pa. vlogger. Tapos, na-interview rin to sa Bombo Radio. Ibang klase ka talaga, Jay. Pag kumuha ka ng mga kakausapin natin sa podcast, puro may mga bombo radyo. Bombo Oo. radyo, baka naman. Kami naman. Dito, Oo. marami tayong matututunan din dito sa Of course. pagiging swine farmer niya. Ayun. So, ito na yung second swine farmer na naka-podcast natin, bukod kay James. Oh, si Boss James. Yeah. Boss, shout out kay Boss James again. Siya, another swine farmer to. Pero this time, different, bago lang sabi mo eh. Pero vlogger din siya and Bombo Radio. Parang, pare-parehas ba sila? Si Boss James ba is naging ano na rin, part ng Bombo Radio? Hindi Oh, pa. meron. Na-interview Tatanong ba na natin si yan? Boss James. Parang Nalatanong ba? So, ang inaano no? ng Bombo Radio, mga swine farmers. Yun. Oo nga. Puro Sana ganun, tayo no? rin, no? Kaya nga, sabi ko kanina, sana. Kailan kaya? Kailan kaya? Pero anyways, darating din tayo dyan. Siguro, pag dumating yung panahon at pag nakita tayo kahit papano. Pero anyways, wag na natin pahabain. Papasukin na natin itong ating guest na swine farmer at vlogger and na-interview na rin ng Bombo Radio. Papasukin na natin ang ating swine farmer guest na si Boss Jeffrey. Boss Hello. Jeffrey, kamusta? Hello! Kamusta? Ayan po. Good evening. Yun. Ayan mga kababayan. Kamusta Ayan. po, Boss Jeffrey? Kamusta? Eto, okay naman po. Uh, Genki. Healthy, sabi pa sa Japanese. Genki. Galing ka rin Trabaho palang ko sa Japan. Yes po. Ah, Pero matagal so, na. matagal na. Tapos, Nakailan taon ka doon, Mas- Boss? no? Natingga rin sa Pinas. Bago nag-apply dito. Okay. Sa Mga Ireland. ilang years ka sa sa Japan? Boss Jeff? Opo, ito. Dairy po. Dairy farming. Tapos nung nasa Pinas po, bakante, walang pan. Kaya sumideline po ako sa baboy. Ayun, yun po yung way ko. Sa pag-aantay ko ng 6 years sa pag-aalaga ko kasi kay mother ko. Then, bakante ako doon. Walang trabaho, walang pera, walang magamit mag-apply. Sa pilihan po, parang na-push po ako dito sa piggery industry, sa wine industry. Yun po yung way na nakapunta po ako dito sa Ireland. Hindi ko na po inaasahan yung ina-applyan ko sa New Zealand na dairy kasi ang daming papers na hinahanap. Kasi ako, hindi po ako nakapag-aral. Training lang po yung na-assist ko po sa Pinas. Yun. Sa Pinas. Kaya wag na natin antayin yung kung baka di yun yung para sa atin ba na i-grab na natin yung kung ano yung nasa harap natin. Tama. Pero nakailang taong ka sa Japan, yan. Boss Jeffrey? Nakailang taong ka kasi sa Japan? 3 years? 3 taon. Yes, 3 po. years daily sa Japan. Mahaba din. Pero Iba yung nag-jump siya. Nag-jump sa dairy to swine. Swine, yes Kumbaga. Kasi dairy yun to yung swine. available na Opo. tama. So, kamusta naman po ang buhay Ireland natin, Boss Jeffrey? Bali magwa 1 year po sa April. Maganda naman po.
Lalo ngayon dito po sa bago kong company kasi accessible po lahat sa sweldo, sa Mm-mm. mga contributions, lahat po sa Ah, bahay, sa accommodation, mm-mm. provided po lahat. Um, Bali po may kaltas lang po itong bahay namin kasi bago. Kami po Mm. yung first na Okay. Pinoy na nakuha. And then, uh, ilan na yun? 80 euro? 80 euro Per week. per week. Oh, Okay. mura. 80 Mura. euro per week Mura ang yun. bayad. Tas Mura. bahay. Tas bahay. Bahay talaga siya. No sir, Ilan po yung kasama? parang cabin po, parang sa Cabin. caravan. Pero Ah, okay. yun, parang ganun sir. Kina Ako Boss parehas pala James. nung ano. Ayun, o nga isusunod na tatanong ko sana sa inyo kasi si Boss James is nanggaling din sa Japan. And Japan. then nag-swan farmer siya rito. And then ang tinitirahan niya is cabin din katulad sa inyo more likely. Yes po. Ganun ba talaga ang patakaran ng mga swine farmer? Like cabin? Kasi So, alam ba, ang cabin ba is malapit sa pinagtatrabuhan nyo na kaya cabin ang kinukuha na nila? tama sir. Mas madali? Opo. Kasi ayaw Mm. po kung pwede nga lang po, talagang ganito po yung Mm-mm. rules for the biosecurity ng kada farm. Okay. Oo. Makes sense, makes sense. Dapat malapit Tama lang na. sila sa farm. Pero Oo. sanay tayo, Pinoy tayo. Basta yung Oo. lugar, kahit saan Mm. naman tayo ipunta. Ah, As long as, basta may matutuluyan, yun, oo, at opo, may tama. trabaho, ayun. Oo, kasi Kumusta yung ano mo, Boss James? Ay, Boss James talaga. Boss ka sounds good. kalimutan mo si James. Yun. Kumusta? Anong nagustuhan mo dito sa Ireland, Boss? Ayun, yung lifestyle nila po dito is okay naman po. Mga bilihin dito is mura compared ko po sa Japan. Mm-mm. Kumbaga first class lahat doon. Dito may Mm-mm. Lidl tayo eh. May Lidl na tinatawag eh. Parang Yes, sa yes, atin sir. yung bilihan na mura talaga. Mm-mm. Yun. Sa Makakatipid. Japan, Yun, makakatipid. Mm-mm. meron man pero sa Japan iba eh. Mahal talaga sa Japan ang mga bilihin doon. Mm. So okay po tayo ang pamumuhay natin and yung nababudget natin yung mga kailangan natin dito sa Ireland. And then nakapagpapadala po ba kayo ng maayos sa Pinas din? Nagkakasya po ba yung kinikita natin dito from there to send there? Parang ganon. Yes po, sa sweldo naman sir, okay naman po. Okay. Provided. May sumosobra naman, Boss James. May sumosobra naman or naipon, mga ganun. Sa May sumosobra sa padala mo. oo. Meron. Importante kasi yun kasi may savings tayo. Mag-save tayo para sa atin. Oo. Mm-mm. Kasi hindi natin alam, baka yun. Oo, syempre. So Hindi. far, Yes. meron naman po. Oo po. Importante po talaga yung may Hindi, savings hindi tayo tayo dito sa nabibitin, Ireland. no? Sumosobra Oo. pa. Oo, mas maganda sumobra kaysa Oo, kulangin. sumosobra. Tama. Lang. Tama yun. Tama po. Tama yun. Hindi, tama. Kasi yun naman yung ano natin dito eh. Next na question ko talaga is, kasi katulad nung nakasama natin sa attorney, do you have plan ba na makuha ba ang family mo rito, Sir Jeffrey? Yes po. Good question, sir. Okay. Hoping po, yun po nga sana din, sir. Para naman ma-experience po nila yung buhay Ireland. Opo. Ang ganda po. Opo. Oo. Oo, tama po. Parang- Tama po yun na ganun. Oo. Kung i-compare ko po talaga, kung pupunta lang din ng Australia o kaya Canada, parang dito na lang Ah. ako sa Ireland kasi okay Okay. naman dito eh. Yung level ba ng life is okay naman. Hindi naman yung mati, Okay. hindi naman. Opo. Yes. Okay, Ulan, okay na okay. ulan lang po yung weather lang. Yung weather lang problema lang natin dito. Ilan na may Agree si Sir Jeffrey. Di ba? Ilan na yung ano ko, James. Jay? tatanong ko lang kay Boss Jeff na kung meron na siyang baby. Ayan. Oo.
Yes. Ilan po? Meron na po. Meron po. Bali, Ah, 3 po sila. Sa kabila po ah. meron. Sa dito po meron. Anong kabila to? Ikaw, pinapahabak mo yung mga tao dito sa interview natin. Ano tayo, legal tayo at maayos tayo doon na namumuhay. Kumbaga. Joke lang yung kay JR naman syempre. Joke lang. Tanong boss Jeff, tanong ko lang ano po ba meron ang pagiging swine farmer? Kasi nasa swine farmer, bigyan nyo kami ng ideas at bigyan nyo yung mga viewers natin ideas kung ano ba yung meron sa pagiging swine farmer. Ito, yan. Ay, the best question, sir. Yan po, ang pagiging swine farmer po kasi is hindi naman po siya yung sa kailangan mong magpag-aralan. Hindi mo naman siya kailangan itapos o kaya aralin mo o kaya dahil lang sa nakapag-abroad ka, ay nakapag-graduate ka ng college. Hindi po. As long as meron ka pong knowledge o may pagmamahal ka dun sa ginagawa mo, yung pag-aalaga ng biik. Pag-aalaga ng biik. Number 1, na pag-aalaga ng biik. Siyempre, pag inalagaan mo kasi yung anak, yun, parang baby mo na rin kasi siya eh. Parang anak mo na rin. Yun yung magkakaroon ka ng ano yun, parang human siya na ma-adapt mo siya. Ano yun, hindi mo kailangan siyang aralin ng matagal o kaya Basta mahalin mo lang, no? Basta mahalin lang. Basta mahal mo yung trabaho mo sa swine farming. Okay na po yan. Jerome. Na po yan. Okay. Ito, good. Makukuha mo siya. Lalo na kung tayong mga Pinoy. Easy to learn madali po tayo. Yun nga po. Madali tayo mag-adapt at flexible ang mga Pinoy. Oo, Tama po. Yes, sir. Tama. Boss Jeff, ka-sounds good. Anong kadalasan nyo ginagawa sa araw-araw sa pagiging swine farmer? Mabigat ba yung trabaho nyo? Dati po, since breeder po yung in-apply ko sa dati kong company, pero ngayon, nasa farrowing unit na lang po ako. Pero hindi po kasi dito sa company namin ngayon na bago, kulang pa ng tao, pero may parating. Yun po yung kagandahan. Kung may nauna, tapos nakita yung gawa, ang boss, I need more. Pilipino rin yan. Pilipino. Oh, nice. Yan. Ngayon, naikot ko na po lahat. Kaya yun po, yung sinasabi ko na kung ano po yung madali naman po tayong ma-assist, madali na naman po tayong ma-adapt. Kaya kung ano po yung tinuro, sabihin na natin, 1 week doon sa isang station na yun, 1 week doon sa station. Pag niraround mo yun weekly, makukuha mo po. Kaya ganyan po yung kadali sa swine farming. Pero, depende. Kung di niya mahal yung trabaho niya, Tama naman po yun. Oo, okay. Kaya nga. Boss, kasi sabi nyo kanina, dairy farm kayo, di ba? Yes, iba yung huli trabaho nyo bago kayo pumunta rito, di ba? So, ano po ba ang pinagkaiba ng dairy farm sa ginagawa nyo before at itong nag-jump kayo as a swine farmer? Bigyan nyo kami ng konting ideas lang kung ano ba yung pagkakaiba, ano ba mas madali, ano ba mahirap. Bigyan nyo kami ng clue, pati mga viewers natin. Ayan, sa mga gusto rin pong mag-dairy, maganda po ang dairy. Kasi mga inahin lang po talaga ang inalagaan natin doon. Puro gatas lang po ang pinoproduce natin. Madali lang po yung trabaho doon. Tsaka parang kung ngayon, automatic na may rotary machine na tinatawag. Kahit isang tao lang ang gagawa na doon sa 600 or 800 milking cows. Samantalang sa piggery po, ayan po, madugo po. Sinasabi ko pag di mo talaga mahal ang piggery. Pero hindi mas maganda po ang production ang magtrabaho sa piggery kasi mas challenging po siya. Kumbaga, madadagdagan pa po yung kaalaman mo kahit sa katulad ko po na hindi nga po tapos ng college o doon sa agriculture sector o mas okay sa akin kasi
may matutunan ako. Yung knowledge ko, hindi lang hanggang doon. Oo. Yun po yung alam kong pagkakaiba. Po, sa trabaho, sa actual na ginagawa, okay naman po. As long as maintindihan po natin kung ano yung tatrabawin po natin. So ang ganda nung sinabi ni Boss Jeffrey kasi nga at least yung mga tao nagkaroon ng ideas doon sa dairy at dito sa swine. Ano lang dito talaga sa swine na ginagawa ng mga swine farmer is you more likely, sabi nga ni Boss Jeffrey, na you have to love your job. Kasi pag hindi mo siya minahal, susukot-susuko ang mga Pinoy o kung sino man, na parang, kasi mabigat po yung trabaho ng swine, sabi nyo nga mabigat po ang trabaho niya. Hindi po siya basta-basta, pero madali po siyang aralin kasi parang na-adapt na rin natin kung may mga baby sa buhay natin, sa family. Parang inalagaan na rin natin yung mga baboy na yan, yung mga biik na yan. Pinalaki din natin. Kumbaga may ano rin, no, may connection din as a human, kumbaga. So madali, 'di ba? Madali ka makapag-adjust at you don't need special education more likely kung yun nga sabi ni Boss Jeffrey. Well, depende naman kasi dun sa anong klaseng job ng swine. Kasi marami, 'di ba, katulad kay James, technician yata sinasabi niya sa swine. Pero na-adjust kasi ang mga Pinoy po talaga, Sir Jeffrey, is very flexible. Nakakapag-adjust kahit nandun na sa spot, kaya nilang gawin kasi gusto nilang kumita, gusto nilang magtagal. Super dali naman kung talagang gugustuhin mo. Basta mahal mo ang trabaho, kahit naman po saan trabaho, kahit gusto mong ayaw mo itong trabaho to, pero in the long run at natututo ka magiging ano mo na rin magugustuhan mo na rin, di ba? Hindi ka na hindi okay pala 'to yung trabaho ko, hindi ko pala kailangan umalis pa rito at mag-change ng job, di ba? Yes, So sir. yun yung magandang yun yung magandang sinabi ni Boss Jeffrey. Maganda po, Sir Jeffrey, yung napaliwanag nyo sa mga viewers natin yung kakaiba at ano yung expectation just in case na may magtrabaho as a swine farmer in the future sa mga kapwa natin Pinoy, di ba? So yun. So Lahat naman ng bagay na pag-aaralan, boss, di ba? iyon. Tama. Saka yun nga, tama yung mahalin mo yung trabaho mo, i-challenge mo yung sarili mo hanggat sa makuha mo yung proseso. Diba? Yun yung nakita ko kay Boss Jeff. Isa Kasi yung process siya, para bibigay. makukuha mo na. Apo. Na-adapt. Ma-adapt mo. Lalo For ngayon, sure, lalo mga kabataan po ngayon, baka pag narinig na, farming, ayaw ko niyan. Marumi. Yes. Tama yun po, tama yun. Tama. Marumi, pero may pera. Malinis yes, yung pera. Yun po. Yun. Hindi naman tayo nagtatrabaho na marumi siya, pero marangal yung trabaho natin at talagang pinagpaguran natin. Which is tama naman, 'di ba? Hindi porket mabaho ang baboy. Natural lang naman. Saan ba merong lugar na walang mabaho? Lahat po may mabaho . Kahit ang trabaho natin may mabaho din talaga. Pero it's just you have to adjust, 'di ba? Pero depende na rin sa tao kung sino maarte at hindi. Para tayo, may family tayo, kahit ano pong trabaho yan. G lang ng G. Tama. Go lang go. Pagka may pamilya na yung mga taong nagsasabing gano'n kay Jerome, Boss Jeff, malalaman nila yan kapag may pamilya na sila. Gano'n. Yeah. So, Jay, tama. At least tama. Tama yan. Diba? Hindi naman, correct na lang tayo ng mga ibang viewers kung nanonood sila. Baka may maano sila. Hindi naman. Ito lang yung ating opinion. Opinion lang po namin to. Which is napagdaanan natin ito lahat. Marami na tayo na experience na mga ganito. Ako, hindi naman ako basta-basta lang nagtrabaho sa ospital. Nagtrabaho din ako as a poultry worker. So, na-experience ko rin. Kasi gusto kong malaman din lahat ng pasikot-sikot na trabaho. Hindi naman, nandun lang tayo sa isang pwesto na hindi natin gusto ayoko na, di ba? So you have to try everything, di ba? Kung doon ko magiging successful, Boss Jeffrey, di ba? Why not, di ba? Doon tayo lalago, doon tayo. Baka magkaroon ka pa nga ng Boss Jeffrey ng business sa Pinas kung tumagal-tagal ka na at may pondo ka na, baka magpigari ka na rin, sa Pinas, magnegosyo ka ng ganito. Kahit mabaho siya pero marangal ng trabaho, kumikita mga tao, kumikita ka rin, di ba? Who knows, di ba? Boss Jeffrey, tanong ko lang din kasi for sure mahilig kayo magtrabaho, for sure nag-overtime kayo. Gaano ba katagal ang trabaho nyo as a basic? Gaano ba kahaba ang trabaho nyo? Dito, sir, kasi company siya, malaki naman siya na company. Talagang as is na
Yung, alam nyo na siguro yun, yung pantay-pantay, kaya walang overtime dito. Talagang 8 hours lang. Okay. 8 hours lang Okay. talaga. Ang kagandaan lang po sa dito is kung ano po yung i-request mo, pwede po. Katulad namin, gusto namin dati po 8 to 5, wala naman kaming gagawin dito. Nasa tabi lang naman kami ng farm. Kaya sinabi namin na pwedeng 7 to 4. Ayun, approve. 7 to 4. Tapos, Okay. ang kagandahan po dito pa, compared sa ibang branch ng company, is dalawa po yung break time namin ng umaga tsaka hapon. 40 minutes break. Each. 40 minutes bawat. Each, Yeah. More, ganda. Yes. 40 minutes each. May night shift din dyan, boss Jeff. May night So, shift din. Jake, May night shift din. night shift. Ang mga night shift na lang po dito is yung mga HGV operator, yung mga nagdi-deliver na lang po ng feeds. Yes. At saka yung size lorry, yung mga driver po ng Truck. nagkukulikta ng yun, sila lang po. Yun na rin night. Sa umaga lang talaga kayo nag-work. Sa umaga lang talaga, si boss. Ang banatan nila. Boss Jeffrey, tanong ko lang before ko makalimutan kasi for sure hindi lang kayong nag-iisang Pinoy. Ilang kayong Pinoy dyan? For now, dalawa po kami. Pero doon sa Okay. mother branch, sa main branch, sa Baliconel, may 4 na po doon, and then may parating po ata na 4. Pero Wow. yung dalawa, coming na po ata this January. Kaya kasi gawa na rin yung wow. bahay nila dito sa kabila. Oh, so expected talaga kayo na mga Pinoy pa na darating. Yes po, sir. Etong mga Pinoy po ba darating is kilala nyo or naging kasama nyo ba before sa Japan? Hindi, sir. Pero Ay, hindi. hindi po. Sina James Hindi, lang ito po lang. Opo. Kilala nyo. And then, mamaya ko natatalungin siguro yung kasi Jay, gusto syempre for sure mga tao na interesado, how they apply. Mamaya natin tanungin yun. Pag-usapan natin mamaya sa the end of the discussion para at least mahaba-haba pa yung ibang kwentuhan natin kay Boss Jeffrey. Sige lang po. Kasi, yun. So, Boss Jeffrey, back to tayo sa work nyo. Do you do, yung pagpapaanak ng baboy as a swine farmer? Yes. Papaanak din kayo? Yes, sir. Opo. Sa farrowing unit po. Apo. So ano po ba yung kinakaharap niyo parang mahirap na desisyon? May plano po ba yan before kayo mag-start? May mga ano ba yan ng amo nyo? Anong gagawin? Ayun po, weekly po, kung na-observe ni manager po na mataas yung rate po ng patay, yung tinatawag po na mortality, yun po, kukulitin niya po kami. Medyo galingan nyo, ganyan. Tapos, pero bago niya po kami sabihan, siya mo, titingnan naman talaga niya kung saan yung may mali o kaya pagkukulang. Ayun, nakukorek po. Kasi po, doon po sa farming, hindi po kasi basta-basta. Sa loob ng piggery, yun po atang pinaka-sensitive na area bukod sa nursery. Kasi sa nursery is okay na po sila doon ready for fattening na po sila sa stage stage 2 and 3. Di ba Boss James Boss James kapag pinanganak yung isang baboy, meron minsan hindi na humihinga, di ba? Binubuhay mo pa rin 'yon. Binubuhay mo pa rin 'yon na gano'n. Kailangan. Diba meron pero na rin yan? Hindi na po. Hindi na. Mostly kasi pag mummified na, sir. Mummified? Yung mummified. Pero yung may hangin pa, okay pa yun. Filipino technique, pump mo muna. Ipapump tapos gano'n, di ba? Pero dito, pero hindi dito. Dito hindi nila alam yun. Ayaw nila na buhayin yung isa na maabala ka dun sa isa, parang i-focus mo na buhayin. Ayaw nila. Hindi ka tulad sa atin na Pinoy na, buhayin ko to, sayang to. Pero nakita ka na ng manager mo na binuhay mo isang baboy, gano'n, yung isang biik. Hindi. Doon po sa una kong farm, nakita po niya. Tapos, no need.
doon ko po nalaman. Pero dito, so far, wala pa po naman akong na-encounter. Pero, mummified, ang dami. Yung patay na sa loob. Sir. Sa dami po. Nasa Sayang. 1,200 Saw level po kasi kami dito. Kaya, tapos kulang po yung tao. Kaya, okay. Sayang din. Well, sabi nga ni Boss Jeffrey kanina, sayang doon yung 19,000 kung Pinoy style. Buhay natin kasi 19,000 to. Sayang to. Sayang isang base big. pa lang po yun. Yan. Oo nga. Grabe, no? Pero, as a, siguro, humanity na rin natin, as a baboy, buhay natin, pero as iba yung nasa job description or, alam mo yun, patakaran sa isang ganyan, swine farming, hindi natin din masisisi na, hindi naman natin gusto, pero, sabi nga nila, sila nakakaalam, kaya na lang natin, kaysa maapektuhan lahat yung trabaho, di ba? Yun po. Totoo yun. Saka dito, Boss James, inaano, no? Yung, inaano ng, ginugupit yung, pusod. Buntot? Oo, yung ganun. Saka yung tinatanggal yung itlog, di ba? Hindi, yun po pala. Sa Pinas, we cut the balls. Pero dito, no. Bawal. Ngayon, may explanation ba sila? May explanation? Bakit? Di ko alam, sir. Ano yun? Pero, basta ayaw, oo. Nasa ano yun eh? Di nila, yung manager po namin dito, actually sir, yung manager po namin dito is Crucian sila. So, Crucian technique po yung way nila dito, kaya hindi na namin kinukontra. So far, ano yan, Kuya Jerome? Yung meron tawag dito sa Ireland, animal cruelty, mga ganun. Bawal saktan yung baboy. Sa amin, pinapatulog yun eh. Yung alaga, paano pinapatulog? May oxygen yan, yung bubugang gas machine, gano'n. Tapos patutulogin. Bawal umiyak. Patutulog mo na gano'n. Yun na yun. Oo nga. Well, ewan ko kasi ang dami na ngayon mga teknik may mga bago na mga para gawin. Bawal masaktan yung baboy. Palo-paloy mo nga, buga-buga mga bawal. Oo. Baka isang lang yan, ice pick lang yan, tapos yan. Yung baboy na yan. Kung sa Pinas. Diba? Pero dito kasi may mga talaga sila legal process kumbaga ang ginagawa. Bawal kasi, yung mga kung ano-ano mga nasa law po na bawal nilang saktan. Nasa law. Oo. Eto Boss Jeffrey, total sabi niyo na to yung mga ganitong bagay kasi medyo delicate situation yung mga ganyan. Pero ano ba yung mga karaniwan na sakit ng mga baboy na nakikita nyo dyan sa inyong swine farming place? At ano ba yung, kasi may mga swine flu, tama ba? Baboy ito, di ba? Swine flu, ganyan-ganyan, di ba? So ano ba, nagiging ganun, di ba? Well, hopefully ang Ireland hindi naman ganun. Kasi alam ko, wala namang ganun since noon eh. Pero may ganun bang mga klaseng parang sakit na nararanasin din dyan sa inyong farming? Sa farm? Good question, sir. Para sa viewers natin dyan sa Pinas. Believe ka po dito, sir. Kasi walang swine flu po dito. Good. As is po, baka dahil sa island nga siya po. Ang ganda, wala pong swine flu. Ang madalas lang po na nakikita ko na sakit po nung mga baboy, yung mga common na hernia, tapos may pigsa, tapos yung mga yun lang po. Yun lang naman na curable naman. Pero maayos. May mga pilay na baboy, gano'n. Sa mga lim, pero may mga lim na nakakaligtas pag naturukan po ng gamot. Pag may mga gamot din talaga na nilalag. Continue ko na rin to Jay, yung question ni yung sinagot ni about sa tinuturukan ng mga gamot. Ano bang mga nutrition pinapakain or mga bagay-bagay na binibigay sa baboy kapag nandiyan kayo? Ano yung mga yun na healthy may vitamins ba? May mga vitamins ba yung mga baboy na pinapakain, mga feed nila? Ano bang meron? Na binibigay? Po, sir. From multivitamins to feeds po is yun po. Andun na po lahat. Pag sa medication, same lang po sa Pinas. Ayun. Pero mas maano ba rito? Mas enhance sila sa mga gantong products? Mas marami bang binibigay na nutrition sa mga baboy dito? Or almost
Hindi naman nagkakalayo sa Pinas. Hindi nagkakalayo. Mas special po ang Hindi Pinas. nagkakalayo. Really? Yes. Bakit naging special ang Pinas? Ano bang meron ng Pinas at naging special? Ano ba yun? Kasi dito po, yun nga, kasi hindi naman po talamak ang sakit ng baboy. Nasa normal flow lang po sila ng pagpapakain nila dito. At saka dito po pala, wet feeding. Sa atin po sa Pinas, dry feeding. Kaya special po yung kasi special kasi mahal. Pera na yung kinakain. Pero pera pa rin yung... Oo. Opo. Oo. Yun po. Yun yung ano. Yun pa yung nagiging special. Ano na rin. Yun nga, Boss Jeff. Pwede mo ba kami bigyan ng tip paano maging isang swine farmer? Yun, ganda. Good question, Sir Jay. Ayun, ako nga rin po is di ko rin naman po hinangad or di ko dream po na maging swine, pero dito po ako dinala ni Lord. Kasi ang gusto ko po talaga mag-focus po sa big ruminants. Like sa cattle po at saka sa water buffaloes. Kasi yun po talaga yung dream ko po, pero yun nga po, nandito naman ako at saka okay na po ako dito. Kaya sa mga gustong maging swine farmer na gusto magtrabaho sa piggery is meron na pong mga training program diyan sa Pinas, Luzon, Visayas, Mindanao. I think meron mga training program. Apply na po sila para kung sa kagaya ko na tamad mag-aral. Joke lang. Hindi naman. Is yun po yung way natin para para maka-apply. Kuha na po magkuha ng training certificate, tapos pasok sa isang backyard or accredited or malaking company. Kung mas mainam, malaking company na po diyan sa Pinas. Experiencing 2 years minimum po kasi yung kinukuha nila dito para okay. Pero yung para makuha. Pero yung mga na walang katulad ko nga po na hindi naman po nakapag-aral ng college na gustong mag-swine. Meron po. Pero di po tayo mawawala ng pag-asa. Oo, talaga. Oo, yun yung number 1 yun. Habang nabubuhay tayo. May pag-asa. May pag-asa. Sabi mo na kay Jerome yung yung hinihintay ng mga followers natin dito. Ano ba hinihintay nila? Yung yung Facebook ni Sir Jeffrey? Yung ba yun? Mamaya natin sabihin yung Facebook ni Ibon. Kasi pag-usapan natin yun, siguro continue ko na rin yung total na sabi na ni Boss Jeffrey yung walang kayo mawala ng pag-asa, then yun nga, kahit di kayo nakapagtapos, pero yung mag-apply, yun ang gusto natin masabi. Paano ba tayo nakapag-apply, Boss Jeff, dito sa Ireland? Anong agency ba? Paano kayo nakapunta dito? Anong process ba ang ginawa? Para sa mga viewers din natin, syempre, na gusto. Sige po. Kwento ko po, sir? Sige, so, para malaman nila yung process na ginawa nyo. Kahit hindi na tayong intindihin, basta kayo nagbibigay ng information, okay na kami doon. Yun nga po, since sa Pinas, from Japan po is natambay po ako ng 6 na taon, and then walang trabaho, walang pera, walang gamiting magpunta ng Manila. Ginawa ko po is online. Na-meet ko po si Admiral Overseas Agency sa Cebu na yung Pilipinas Global, which is yun po yung same lang po kami kay Boss James, kay James Roy Pamisan ng agency. At yung accepting agency po dito is same lang po. And then that way, akala ko po is wala lang kasi Ireland, wala Ireland, saan anong bansa yan? Saan yan? Hindi yan famous. Hindi yan sikat. Yes. At yun rin po yung understanding ko. Kasi ang inaasahan ko po noon na tatawag is yung Almaray. Almaray. And then po, sige nga, sinend ko na lahat yung mga yung mga COE ko, resume, CV.
nakita nila, ay, sinama po ako sa interview. And then, ayun, hindi po ako pumasa nung una. Hindi po ako naabutan kasi pang 25 po ako, 30 po kami na sa isang batch. Tapos nahati, hindi po ako naabutan. Tapos reserve po next month, sabi. Next month, binaliktad. Yung nasa huli, yun yung nilagay sa una. Wala akong educational background. Kasi tingnan ko sa WhatsApp, doon sa WhatsApp na sinend ni Ma'am Mary, ayun, ako lang yung walang background, paano to? Tapos, ayun, sakto yung mga tanong kasi doon sa interview, online interview from employer dito na po sa Ireland. Nasagot ko po thank God talaga. Ayun, umasa naman. Yan po. Wow. So yung ito unahin ko lang, yung sinabi mong parehas na agency, ito ba yung tinutukoy yung potential recruitment agency ba? Potential dito, yun? Resources agency. Potential resources agency. Tama. Potential resources agency dito po sa Ireland, and yung partner niya po is Filipinas Global. Filipinas Global sa Pinas. Tama. So yun yung partner ng na potential. So Boss Jeffrey, meron ba kayong binigay na any amount or para makalipad dito, pamasahe or ano ba yung mga working permit, nagbayad ba kayo ng something or is just everything dito na? Yes po. Yan po, tama po. Good question na rin po yan. Meron po yung tinatawag po nilang onboarding fee is I think meron na po talaga. Ewan ko kung yun po is under na po doon sa yun po talaga yung patakaran nila or kasi nung nagtanong po ako, dati daw po is wala naman talaga, pero kasi yung friend ko nga rin po na nandito sa UK, sabi niya, ba't may babayaran ka, wala naman pag European country, sabi. Kaya doon po ako parang na-dismay. Pero nung marami akong nalaman about Ireland na, di ko na po pinansin yung babayaran ko na onboarding fee. Meron man o wala, ayan, sige, punta ako. Kasi trabaho na po yan. Yan po. So, nagbayad po kayo, sir? Meron. Nagbayad po kayo? Pwede po ba namin malaman kung magkano or ano po ba yun? Depende po yun sa ano. I think nasa 1,200 po lahat. 1,200 po sa akin. Pesos po ba to? Euro. Euro. Okay. So 1,200 euro. On board ano tawag po on board? Tapos yung processing fee sa agency. Diyan sa Pinas po. Yung processing fee sa Pinas, may nagbayad po ba kayo or kasama na yun lahat? Nahati po. Bali, ay, nate. 800 sa onboarding, tapos the rest is sa Pinas. So, yung ticket po na papunta rito is sagot na po ng company dito? Yes, ng employer nyo? Yes. Ayun ang pinag-usapan. Okay. So, talagang basically, ang binayad nyo is yung 1,200 kung yun ang sinasabi nyo. Yun yung pinag-ipunan nyo sa Pinas na kailangan bayaran. Kung magkano man yung 1,200 sa peso, di ko alam. Pero yun yung sa amount ng euro, 1,200 euro. And then from there, tuloy-tuloy na po yung inyong process and pagpapalipad. May kontrata po ba kayo dito na a year, 2 years? Paano po ba yung contract nyo rito? Yes, sir. 2 years contract po, yearly renewable po. Okay. So dito na yun, depende na pala sa, which is, MB po ba yung minimum tawag dito, contract na binigay sa inyo or pwede nila extend nyo more likely? Diba? Yes, sir. Pwede po nilang extend. Okay. So yung kaibigan nyo po dyan na isang Pinoy is same lang din kayo na 2 years? Yes, sir. Tama po. Contract. Yun. Just to clear lang po, Boss Jeffrey, para sa mga nanonood, just in case na magtanong po sila, kaya binibigyan po sila natin ng information, di ba? Maski po yung
ginastos nyo para may alam sila na hindi kasi may mga I'm not sure Boss Jeffrey kasi may mga agency or may mga agency or employer din na wala na kayong babayaran, more likely yung medical na lang babayaran, kung malilit na bagay na lang po yung babayaran. Oo, pero very lucky pa rin po kasi at sabihin nyo nagbayad, makukuha nyo rin naman po yun, yung 1,200 may makakapag-ipon at makakapag-ipon din naman, mapapawi nyo yun. Hindi lang siguro. Bawing-bawi na po. Sumobra nga. Jerome, balik nga ako sa may agency. Wala pa po akong isang taon. Di naman po sa pinagmamayabang, pero thank you, Lord. Balik ako sa agency kay Boss Jeff. Boss ka sounds good. Yes, yung agency mo na yon, yung parating na mga Pilipino, yun din ang agency nila? Same po. Nice. Same subject. Yes. Yeah. So, ayun. So, siguro, na lang natin. Mga ilang Pilipinos yan? I think 4 pa po. 4 yung nandito na ngayon doon sa main branch na training. And then, may 4 pa po. Isang maintenance, 3 pig farm assistant. So meron ding maintenance from that agency? Actually, yung kasama ko po ngayon here is from Davao. Shout out, Davao. Pre! Zamboanga, sorry. Zamboanga. Yung kasama niya po. Maintenance po siya. Nice. Maintenance naman siya. Diyan din po sa pinagtatrabuhan nyo. Yes, sa maintenance. Okay, that's nice. Nice to know. Siguro interviewin din natin si boss yung katabi nyo na Pinoy sa next episode natin. Yes, para at least makuha rin natin yung kanyang version. Kasi may iba-iba tayong pinanggalingan, iba-iba yung ginawang process, di ba? Kumbaga at this time maintenance naman. Pero i-shoutout po kayo. Ano po pangalan nung katabi nyo? Yung Pinoy nating kababayan. Kerry Balais. Kerry Balais. Shoutout po kuya. Next time po kayo na po susunod. Alam nyo na. Contact po namin ulit kayo. You're the next. Nanonood. Hello po. Kamusta po? Ganda naman pala ng cabin nyo. Hello po, sir. Hello po. Kamusta po? Next episode po kayo po yung susunod, ha? Abangan nyo. Enjoy po. Enjoy. So yun nga. Boss Jeffrey, ang ganda na yung sinabi nyo kasi maraming natutunan yung mga Pinoy. Kasi ito po yung gusto talaga ng mga Pinoy, yung may karoon sila ng idea and then wala sila mapagtanungan. So, at least nabigyan natin sila ng information. Galing sa inyo mismo, Boss Jeffrey, yung mga tanong. May isa pa akong tanong, Jay, kay Boss Jeffrey. Ito, hindi ko alam kung sasagutin niya to. Magkano po ba ang sahod pwede. Kahit yung kahit hindi nyo na ibigay yung buong basta ilang digits mo ito, ayan, mga ganyan. 6 digits naman. Range lang, mga ganun, range lang. Nasa 6 digit din po. Per week ba yan? Per week? Mayaman. Per week yan, boss. Fortnite. Per week. Every fortnight. Yes, pero mukhang masaya si Boss Jeffrey. Kasi mukhang malaki. Yung, ewan ko, sa Japan, di ko alam kung mas doble o triple yung sinasahod niya ngayon. Bukod sa Japan before. I'm not sure. Triple po. Pero triple. Sige mo na. Ang galing na po sa kanya kay Boss Jeffrey na triple. Hindi sa pagmamayabang, pero maganda kasi yung malaman ng mga tao na ito talaga yung totoo. May overtime po ba yung triple na sinasabi nyo ngayon? Walang basic na po? Kasi wala kayong overtime, sabi nyo kanina. Fortnite. So, 6 digits. 6 digits, guys. Kaya pag mas magaling ka dito, tapos may sideline, ayun. Panalo. Jay. Tapos sa kaban, Sir Jay. Tayo dyan. Boss Jay. Ako kinakabahan ako dito, Boss Jay. Alam bakit? Baka after ng episode na to, baka mag-message na naman lahat sa atin at maghanap tuloy bigla ng work. Anyway, contact naman natin si Boss Jeffrey. So magkakaroon wala nang problema kay Boss Jeff. Saka legit ang agency. Yun. Yun lang. Legit agency. And then, legit naman. kasi, ito, lang natin, i-segue lang natin ng konti. Kasi kanina pa kasi nagsasabi si Boss Jay si Parin Jay na ka-sounds good. Ako tawag ko Jeffrey. Sino ba si ka-sounds good? Ano ba yan? Bakang ka-sounds good. Yan, sagutin ko. Ano Actually po, bago po ako pumunta talaga dito, sir,
is may bisyo po ako. Okay. Ayun. Anong bisyo yan? Medyo malala Magandang bisyo po. po ba to? Malalang bisyo. Patay tayo dyan. Pwede ba namin malaman yung bisyo mo? Ayun. Ready na ba? Sige lang, go. Ready na ba para sa pinaka-main? Ayan, yan to po. Go. Motor. Motor. Bali po may grupo po ako sa Pinas na yung mga trail enduro riders. Ngayon, naglalaro ka motocross, boss. Parang sa motocross, pero kami po is more on kami sa mga high terrain, sa matataas, mga sa mountain. obstacle. Okay. Sa bundok. Yung trail. Kumbaga, mountain trail. Pero may mga competition na rin po kami na nagaganap. Yun po yung enduro cross na same lang po na word na motocross. Pero sa motocross po kasi is yun. Tuwing! Dito Ngayon, bike lang yata Yun po yung ka-sounds good na Facebook page ko po is dati po talaga is Buffalo Rider. Yung pangalan. Ngayon, ibabalik ko po siya kasi sabi nila na hindi daw po nila kilala si Ka-Sounds Good. Kaya babalik ko po si Buffalo Rider. Pero pag nag-vlog po kasi ako, Ka-Sounds Good yung meron kasi silang expression dito sa Ireland. Mga Ka-Sounds Good. Nandito po tayo mga Ka-Sounds Good. Ganun po. Ang iniisip ko noon, kay Jerome, may expression ang Irish eh. Nice sounds, good sounds. Yung good. Yeah, sounds good. Sounds good. Yeah. Kasi may baka-Irish din kasi pag sinabi mo kasing sounds. Pag sinabi mo lang sounds. May expression ng Irish na sounds good. So yun yung Irish expression. Yeah. Actually. Bukod doon, Boss Jeffrey, meron pa ba kayong ibang social media para malaman namin? Yes po. Yun. Sorry po, marami po tayo. Hindi, marami yun lang po. Yung Turogi in Ireland. Kung gusto po nilang mag-preview sa kung paano po tayo nakapunta rin po dito. Yan. Ang mga agency po na... Apo. Yes po. So, meron po kayong Facebook, Turogi Ireland? Yung Facebook page ko po is Turogi in Ireland. Yung Facebook ko po na gamit ko ngayon is yung Ka-Sounds Good. And then yung Amit Jeffrey. Hi. So, tatlo ang nyo. Ang tanong ko lang po yung sa Turogi in Ireland, yung po ba meron kayong mga experience or video or story from your current job at yung job nyo before? Yung ba yung nilalagay nyo doon? Sa Facebook na yon? Yes po. So may mga information din po pala doon sa Turogi in Ireland about sa job offering, may mga sharing ng job or job na meron kayo. Yun po ba yon? Yes, sir. Okay, yun. So pwede nila tignan din pala. Pwede po nilang i-view. Stock. Okay. I-stock nila. Pero may YouTube din po ba ito mga to? May YouTube din kayo bukod sa Facebook? Yes po. Yung YouTube ko po is nakahalo na po kay Buffalo Rider Vlog. Yun talaga yun. Originally, Buffalo. So, pakipalitan po yung Ka-Sounds Good. Palitan ko po. Buffalo na. Sorry, guys. Ba't kilala kayo sa Buffalo? Buffalo. Okay, so marami pala pwedeng Boss Jeffrey na pwede siyang i-contact depende sa hilig pwedeng yung motocross nga sinasabi or mountain bike trail or yung mga job offering, marami pala siyang pwedeng ibigay na source and share sa lahat ng mga Pinoy na mahilig sa ganung extreme sports, let's say, or dun sa job offer. Yun. So Boss Jeffrey, kontakin nyo lang guys kung gusto nyo makilala pa ng gusto si Boss Jeffrey or may katanungan kayo, message him dun sa mga Facebook na binanggit niya. Okay lang po ba yun, Boss Jeffrey? Message lang sila. Basta about sa trabaho. Para naka-direct na rin ang mga followers natin sa kanya. Oo naman. Hindi, ito yung way din natin Hindi lang yung nakikipag-connect tayo as malaman yung trabaho. Nakikipag-connect tayo para ma-share din natin yung mga katulad na Facebook meron siya o YouTube siya. Same lang din naman sa atin. Kasi we are just doing the same thing. So why not share lang yung mga ganitong good vibes. Diba? Sa mga Pinoy na
Marami kayong matututunan kay Boss Jeffrey about sa bike na yan, for sure. Ito. May last tanong ako, Kuya Jerome. Paano ka na-contact ng Bombo Radio? Tama. Ano nga Nakita ba yan? po nila daw yung vlog ko po sa Turugin, Ireland. Okay. Pwede kaya kami bakit hindi Bombo Radio Bagyo? Bakit Dagupan? Kasi tiga Baguio kayo. Yes po. Benguet. Marami rin pala yung Yes po. Marami rin yung Bombo Radio, no? May Dagupan, may Baguio. Oo, regional siya. Regional. Pwede mo pong sabihin dun sa Bomba Radio next time, ano nyo ako sa Baguio. Huwag dito sa Zamboanga o whatever. Diba? Pero yeah, ano siya sumikat ni si Boss Jeffrey more like this. Baka nga, artista na rin to next time Baka pirma. Parang si Boss James lang din na kailangan natin ng pirma. Hindi, nakikilala sila dahil sa mga... di pa tayo lumalayo sa kanya actually. Sikat din tayo. Naunahan lang tayo. Yeah. Nauna lang po siya. Diba? Darating din po tayo. Makikita rin naman po tayo actually in the future. Magsaset tayo ng mga ganito, di ba Jay? Live. Na imimit natin yung mga swine farmers. O lahat po, hindi lang kahit hindi swine farmer, yung mga nakakasama namin sa podcast, meet up para at least makakilaki. Kasi minsan po talaga nakikita lang kami. Hindi po namin actually personally hindi ko po kilala si Boss Jeffrey. Ngayon naka-text po siya pero hindi pa kami nagkikita. So ito na yung naging namin open way para magkakilala kasi mga bago, mga luma, alam mo yon, sharing ng life experience dito sa Ireland at work. So, 'di ba? Ito yung way natin nagtutulungan po tayo at mga kababayan natin. Kabayanihan kumbaga ang tawag dyan. Lang naman yung aim kabayanihan. Na makatulong tayo sa diba? So, marami, Boss Jeffrey for sure, hopefully, marami kayong maging followers after din nito ng ating podcast. Yeah, mas sumikat pa kayo. At hindi to yung magiging huli, Boss Jeffrey, kasi ito yung start natin ng podcast. So, maganda kayo kasi more likely, katawagin ulit namin kayo for another co-host namin sa amin, different podcast. Baka Boss si James. Boss, yung katabi nyo, yun. Baka Boss James, hindi lang tayo baka hindi lang tayo naka-virtual o live tayo. Magla-live live tayo, Boss. Nice. Kasi talaga maganda po yan. In person tayo. Naman, siyempre. So, yun Boss Jeffrey, I don't know if we have more because nasagot nyo na lahat Lahat ng tanong namin, nabigyan nyo na kami a lot of information. So maraming pong salamat sa accept ng aming invitation sa inyo. And any last message sa mga gusto po bang mag-apply as swine farmer? Any shoutout na rin po after? Yes. Okay. Sa mga gustong mag-apply din po dito sa Ireland, marami pa pong hiring. Hindi lang po naman hindi naman lang po sa farming, sa ibang trade industry din po, welding, automotive, HGV driving, truck driver. Yun po yung mga sikat dito na sa Europe. Di lang po dito sa Ireland, dito po sa Europe, yun po. Pero mas maganda po dito sa Ireland. Wag po kayong mawalan ng pag-asa na kung meron man po yung tinatawag nilang onboarding fee. Ako po kasi last option ko na rin po yun. Gawa nga po nung tambay po ako sa Pinas for 6 years. Wala po akong funds and yun. So far, good naman po yung naging output po ng pag-sacrifice ko nung sugal onboarding fee ko pa dito. Pang-onboard. Nice. Yes. So, apply po lang po. Apply na po ngayon para ma-process na po. Makahabol po kayo sa 2025 Ireland. Okay lang siguro kay Jerome na ilagay natin yung agency dito. Information. Naman. Ilalagay natin yung information. Kausapin natin si Boss Jeffrey mamaya ulit. At ilalagay natin lahat ng information. Lahat ng pwedeng i-apply. Well, which is, nandun naman siguro more likely dun sa
bibigyan na link na doon lahat for information. Kasi bukas ang Ireland ngayon sa mga farming, mechanics, automotive, yung nga sabi ni Boss Jeffrey. At baka marami pang iba. Oo, 'di ba? At yung perang mawawala na ipambabayad nila sa mga onboarding fee or whatever, they can gain it as well pag nandito na. At makukuha niyo 'yun, sabi nga ni Boss Jeffrey, wala pang 1 year. Nakuha ko na 'yon. More likely marami rin mga Pinoy, wala pang 1 year, nabawi na nila 'yung sumobra pa. So wag kayong manghinayang. Ang Ireland po is magandang place para lifestyle, padalhin ng family. Like maganda po talaga. Hindi po kayo mawawala ng nito. Magandang place, parang second home ko na nga rin to eh. Ito na yung Ireland na Pinas sa akin. Oh, 'yon. Yeah. So, any shout out Boss Jeffrey? Bago natin makalimutan 'yan, mahal sa buhay. Okay, shout out to my family. Diyan po sa La Trinidad, Benguet, and po sa La Union, kina father ko po. And sa mga kapatid ko po sa nasa ibang bansa rin po. Thank you nung kayo po sila po yung tumulong sa akin nung ako po ay walang-wala sa Pinas. And then sa mga followers naman po natin sa Facebook and so sa YouTube channel ko po. Thank you. Salamat. Di kayo po nagsasawa na panoorin yung mga vlogs ko po kahit simple lang po yung edit natin. Thank you. Kung may mga tanong lang po doon, yun po. Di ko po naman po siguro napagdamutan yung mga nagtanong before sa akin about sa pagpunta ko dito. Ayun. Thank you guys. Maraming salamat, Boss. Maraming salamat. Salamat din po and God bless din po, Boss Jeffrey. So eto nga, hindi tayo mag-end up dito. So Jay, do the honor, share, like. Please follow and share. Subscribe na rin, guys. Especially kay Boss Jeffrey Kamit sa Turogi in Ireland. Yan po. Yun na lang po yung sa Turogi in Ireland. Tama po. Turogi Ireland. Yung Buffalo, anong tawag? Buffalo, ano pangalan po yun? Buffalo Rider. Facebook ko rin po yun. Buffalo Rider. Isa rin yun. Papalitan na po niya yung ka-sounds good. Soon. So yun nga, maraming salamat Boss Jeffrey, maraming salamat Jay sa another podcast na marami tayong nakuha information. Okay, Boss Jeffrey, sana hindi to huli, marami pa tayong mga katulad na mga kababayan natin dito sa Ireland. Makakausap natin, mabibigyan tayo ng more information and more happiness dito sa Ireland ng mga Pinoy kabayan natin. So, ayun lang guys, maraming po salamat. Hopefully, we'll see you in our next podcast. And yun nga, good night, goodbye, and take care of yourself. Yun lang. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye. Job vacancy.